Mga Lods, eto na pala ang last part ng Season 5. Gusto ko lang muna magpasalamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi nag-subscribe. At sa pagpatuloy ng ating huling part sa buhay ni Jinwoo ay nakita nga natin na nagpalabas ng maraming Shadow Soldier si Jinwoo sa kanyang katawan, at hinawakan ang Monarch of Destruction, at ang tanging nagawa na lang nito ay sumigaw at nagpalabas ng magical na enerhiya. Ngunit huli na nga ang lahat, dahil gamit ang dagger ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang buong lakas, nagpakawala ito ng isang napakalakas na slash, at ipinakita nga dito ang naging inspirasyon ni Jinwoo, kung bakit siya nakikipaglaban hanggang sa huli. Ito ay dahil sa kanyang mga nakaraan, ang kanyang ama si Ashbourne at si Jinwoo na nagsisimula pa lamang na maging malakas, at nagawang nangang maslash ni Jinwoo ang katawan ni Antares mula ulo pababa, at sinabing makikita na daw ng Monarch of Destruction ang sarili nito, kung paano magtatapos, at ipinakita ang dagger na ginamit ni Jinwoo upang tapusin si Antares, ang dagger ng kanyang ama. Matapos ang napakahabang laban, nagawang mahati ni Jinwoo ang katawan ng Monarch of Destruction, at maya-maya ay dumating ang mga rollers, kasama ang mga soldier nito. Wika ni Antares, nagawa talaga siyang checkmate ng ating bida. Hindi niya akalain na mayroon palang gate, at hindi niya ito napansin nung dinala siya dito. Kailangan daw ng napakalakas na mana para pagkonektahin ang dalawang realm, kaya tinanong niya ang ating bida kung paano nakapunta ang mga rollers dito sa Pilipinas. Akala niya ay kaya siya dinala dito ay upang ipatikim ang Jollibee fried manok. Sobrang talino talaga ni Jinwoo, mga Lods. Dahil kahit natalo siya sa laban na ito against Monarch of Destruction, siguradong patay naman si Antares sa pagdating ng mga rollers, since mag-isa lamang siya. At kahit isama pa si Yogomont ay wala pa rin itong panama sa pitting rollers. Tinanong ni Antares si Jinwoo kung paano niya nagawang communicate ang mga rollers. Wika ng ating bida sa pamamagitan ng mga vessels nito, ang mga taong nagpo-possess ng kapangyarihan ng mga rollers, kaya napagtanto ni Antares na ginamit ng ating bida ang vessels upang maghanda ng gate at tamang lokasyon, kaya nakakita ito ng paraan para manalo kahit alam nitong matatalo ito sa laban. Tinanong ni Jinwoo kung totoo bang ang Monarch of Destruction ang nag-auto sa Monarch of the White Flames at Monarch of Fang upang sekretong atakihin ang Monarch of Shadow, kaya nagulat si Antares kung bakit ito nalaman ni Jinwoo. At tinanong niya kung sinabi ba ito ng Monarch of the White Flames. Wika ng ating bida, sinabi daw ito sa kanya ni Ashbourne, ay meron daw na message si Ashbourne para kay Antares, isang napakatinding middle finger, kaya instead na tinanggap na ng Monarch of Destruction ang kanyang pagkatalo, ay nagalit tuloy ito dahil sa middle finger at sinubukan pa nitong atakihin si Jinwoo, ngunit pinagtutulungan siyang saksakin ng mga rollers. Nakita ni Antares ang the greatest fragment of brilliant light at na-realize niyang ang mundo ay palaging natatabunan ng liwanag at shadows, subalit matagal na niyang hinihintay ang totoong mundo sa eternal slumber at hindi ang mundo na ginawa ng mga rollers, at hihintayin niya ang muli nilang pagkikita. Tuluyan nang napunta sa kawalan ng Monarch of Destruction, at sa wakas tapos na ang laban, lumapit kay Jinwoo ang the greatest fragment of brilliant light, at hindi niya alam kung paano niya pasasalamatan si Jinwoo sa ginawa nito. Sagot ng ating bida na mayroon siyang request na ipapagawa sa the greatest fragment of brilliant light, at isa daw itong request na magagawa lang sa kanya. Tinanggap ng roller ang request ng ating bida, at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para lang suportahan si Jinwoo. Napayuko si Jinwoo at sinabing kung pwedeng gamitin sa huling pagkakataon ng Cup of Reincarnation, kaya parang nagulat ang mga rollers sa naging request ni Jinwoo, at nilinaw ng the greatest fragment of brilliant light, na gusto nitong gamitin ang Cup of Reincarnation, upang ibalik ang oras. Sagot ng ating bida, tama ka, ipinaliwanag ng the greatest fragment of brilliant light, na kapag gagamitin nito ang Cup of Reincarnation ay mabubuhay ang mga monarchs, at ang consciousness ay mananatiling intact. Sagot ng ating bida ay alam niya ang bagay na yan, kaya kung maaari, huwag munang papuntahin ng mga rollers ang mga monarchs sa Earth kapag bumalik ang oras, dahil siya na ang baalang tumapos sa mga monarchs at sa soldiers nito doon sa Dimensional Rift. Naunawaan ng roller na gustong shoulder ni Jinwoo ang digmaan na siya lang mag-isa. Subalit bakit pa ba gusto nitong umabot sa mahirap na sitwasyon? Ginamit na nila ng ilang bisis ang Cup of Reincarnation, subalit hindi pa nila na-achieve kung anong mabuting nangyari ngayon. Sagot ng ating bida habang tinititigan niya ang dagger ng kanyang ama, marami ang buhay na nawala, kaya gusto niyang ibalik ang lahat. Wika ng the greatest fragment of brilliant light, ang Cup of Reincarnation ay malapit nang mawawalan ng bisa,
Kaya kung pumalpak si Jinwoo ay hindi niya na maibabalik ang lahat at maaaring maalala nila ang kabayanihang ginawa ni Jinwoo, subalit walang makakaalala sa laban na gustong simulan ng ating bida. Kaya kung magtatagumpay si Jinwoo, walang sino mang mag-acknowledge sa kanya bilang isang bayani ng sangkatauhan, kaya tinanong niya ito sa huling pagkakataon kung gagamitin peren ba nito ang Cup of Reincarnation. Napapikit ang mata ng ating bida habang ini-imagine niya kung ano ang ginagawa ng kanyang pamilya, minamahal at kaibigan, subalit daisdedo siyang iligtas ang lahat ng sangkatauhan. Naunawaan ng Rollers ang gustong nangyari ni Jinwoo, kaya nag-wish ng good luck ang The Great Fragment of Brilliant Light, subalit tinanong muna ni Jinwoo kung anong mangyayari sa mga Shadow Soldiers na hindi nag-excess sa past. Wika ng Roller, ang soldier na magkakaroon ng conflict sa past ay mawawala at ang hindi ay mananatili. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at sinabing handa na siya. Ginamit na ng mga Rollers ang Cup of Reincarnation at nagkaroon ito ng napakalakas na liwanag. At hanggang sa umabot sa buong mundo ang liwanag na ito, napansin ng lahat ang napakalakas na liwanag at nakita ito ng pamilya ni Jinwoo, at napansin din ito ni Jinshol at ng iba pang mga hunters at sa pinakamamahal niyang babae. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang gusali kung saan inutusan si Jin na gisingin ng kanyang kapatid, at hito na nga, ginseng ng napakaliit at cute na si Jin ang kanyang kapatid na si Jinwoo, at napansin ni Jin na kanina pang jessing si Jinwoo at napangiti ito sa kanyang kapatid na babae. Sa paglabas ni Jinwoo sa kanyang kwarto, nagsabi ng good morning ang kanyang ina, habang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita, dahil nakita niya ang kanyang ama na nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi napansin ni Jinwoo na tumugas ang kanyang mga luha, na ikinagulat ng kanyang ama at ina, kung bakit umiyak si Jinwoo. Sagot ng ating bida, akala kasi niya na naginip lang siya. Masaya si Jinwoo dahil tapos na ang kanyang masamang panaginip. Ang kanyang kapatid ay andito at walang sakit ang kanyang ina at kahit ang kanyang ama ay kanilang nakakasama. At ito ang huling pagkakataon na itama ang lahat at hinding-hindi niya ito sasayangin. Babaguhin niya ang future gamit ang sarili niyang mga kamay. Subalit hahayaan muna niyang mag-enjoy ng kaunti para gantimpalaan ang kanyang sarili. Alam niyang naghahanda ang mga monarchs ngayon ng napakalaking gate sa kalangitan upang sakupin ang Earth, kaya mag-e-enjoy muna siya kahit saglit man lang. Gusto lang naman niyang makaranas ng peaceful na oras kahit sa napakaliit na pagkakataon. Habang naglilinis ang kanyang ina, nag-iwan ng sulat si Jinwoo na meron lamang siyang gagawin at babalik siya kaagad. At dito ay makikita si Bero, namumugot na naman ng ulo, at si Belian ay nagmamistulang bundok ang mga napatay nitong monster. Dito nga ay nagkita si Yogomont at Jinwoo sa Dimensional Reap at tinapos kaagad ni Jinwoo ang Monarch of Transfiguration. Wika ng ating bida, 27 years na ang nakalipas mula nang dumating siya sa Dimensional Reap. At sa wakas malapit nang magtatapos ang laban na sinimulan niya, at ngayon kailangan niya nalang tapusin ang Monarch of Destruction at ang mga sundalo nito. Inisip ni Jinwoo na magdadalawang taon na rin mula nang umalis siya sa bahay at dapat muli niyang makakasama ang kanyang pamilya pagkatapos ng 2 taon. Inisip niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang, at dapat mag-isip din siya ng explanation sa pagbalik niya. Inulat ni Belian na naubos na ang kanilang kalaban. Sagot ng ating bida, mabuti naman kung ganun dahil wala silang sasayangin na oras, at kaagad en-extract ni Jinwoo ang lahat ng mga monster na napatay nila. Pagkatapos lumipat ang eksena sa kaharian ng Monarch of Destruction, nabalitaan ni Antares na nagawa ng talunin ng Monarch of Shadow ang Monarch of Transfiguration. Wika ng kanyang dragon na dapat nang umalis ang kanyang king, dahil isusunod na ito ng Monarch of Shadow. Sagot ni Antares na pagod na siya sa kanyang nararamdaman, mananatili na lamang siya at kakalabanin niya ang Monarch of Shadow. Wika ng Monarch of Destruction na Empress talaga siya sa Monarch of Shadow, dahil hindi niya akalain na gagamitin ang Cup of Reincarnation upang ibalik ang oras. Akala niya na magkikita na lamang sila sa Eternal Slumber. Subalit ngayon, isa sa kanila ang dapat na makakatulog ng panghabang buhay, at makikitang nag-teleport si Jinwoo sa harap ng trono ni Antares. Nagpakilala ang Monarch Destruction na siya si Antares, at tinanong niya kung ano ang pangalan ng Monarch of Shadow. At sagot ng ating bida na siya si Sung Jinwoo, at tinanong din ng ating bida si Antares kung meron ba itong last word. Pagkatapos ay sabay na sumalakay ang dalawa at naglaban, at dito na nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang ating recap videos. Maraming salamat mga lods!